Kapag humarap ka sa salamin sa madilim na kwarto, siguraduhin mong handa ka sa maaaring tumingin pabalik. Sa iba, laro lang. Sa iba, isang alamat. Pero sa loob ng maraming dekada, iisa ang tanong, totoo ba si Bloody Mary? Ang urban legend na ito ay nagmula pa umano sa Europa at kumalat sa iba't ibang bansa. Sinasabing kapag pumasok ka sa banyo, pinatay ang ilaw, at binanggit ang pangalang, Bloody Mary, ng 3 beses sa harap ng salamin, may lalabas na anino, o isang babae na puno ng galit at lungkot. Iba-iba ang bersyon ng kanyang pinagmulan. May nagsasabing siya ay isang babaeng pinatay dahil sa selos. May nagsasabing isa siyang mangkukulam na pinarusahan. At may ilan namang naniniwalang isa siyang babaeng nawala ng anak, kaya ang kanyang espiritu ay nananatiling ligaw at naghahanap. Ayon sa paniniwala, ang salamin ay hindi lamang simpleng refleksyon. Isa raw itong daan, isang pintuan sa pagitan ng mundo ng buhay at mundo ng mga espiritu. At si Bloody Mary ay nakakulong sa likod nito. Marami ang nagtangkang subukan ng ritual, karamihan ay wala raw nakita. Pero may mga kwentong nagsasabing may biglang lamig, may aninong gumalaw, o may mukhang hindi kanila ang tumingin pabalik sa salamin. Kaya hanggang ngayon, nananatili ang alamat. Walang patunay, walang kasiguraduhan, pero sapat na ang takot para huwag na itong subukan muli. Kaya kapag ikaw ay nag-iisa sa banyo, at tahimik ang paligid, bago mo banggitin ang kahit anong pangalan, siguraduhin mong ikaw lang ang nasa harap ng salamin. Alam mo, may mga bagay na mas mabuti nang hindi sinusubukan. Ang mga alamat tulad ni Bloody Mary, nananatili sa dilim at salamin, hintayin na lang ang kanilang oras. Kung nagustuhan mo ang kwento ngayong gabi, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell. At tandaan, minsan, hindi ikaw ang tinitingnan pabalik sa salamin.